Hello Idol Mark, isa po akong silent listener sa iyong platform sa YouTube channel. Kaya't naglakas loob din po ako magbahagi ng secret files. Ako po si Rosemary, hindi tunay na pangalan. Tubong Masbate po ako Idol Mark. Anak ng mag-asawang magsasakal. At dating namamasukan bilang katulong sa Manila. Taong 2018 po, may tumamang bagyo sa aming lugar dahilan para masira ang aming taniman at bahay namin na minanapan ng mga magulang ko sa yumaong lola namin. Kaya't naisip ko pumasok ng katulong sa Maynila para kahit papano makatulong sa mga magulang ko. Sa tulong na rin ng kakilala ng tita ko sa bayan, at kilala naman ng mga magulang ko ang magiging amo ko sa Manila dahil may lupa sila sa Masbate at nagbabakasyon lang tuwing summer. Nagkataon doon rin nagwa-work ang tita ko bilang katulong din kaya't agad ako nakapasok at pinayagan ng tatay ko. Sa totoo lang Idol Mark, mahigpit po si tatay sa amin. School bahay lang talaga kami dahil madalas sa aming lugar ang mabuntis ng maaga ng mga dalaga at yun ang ayaw mangyari sa amin ni tatay kaya't nakapagtapos ako ng high school na walang naging karelasyon dahil nga sa takot ko kay tatay. 4 kami magkakapatid at lahat kami babae, bunso naman ako sa magkakapatid. Kahit ayaw ni tatay na lumuwas ako ng Maynila ay wala kami pagpipilian dahil wala rin makakapagbigay ng tulong para ma-renovations ang nasirang bahay. Sila ate naman may mga sariling pamilya na rin kaya't hirap na rin makatulong, kaya't ako na lang nagpresenta na magtrabaho sa Manila. Okay naman Idol Mark ang unang araw ko sa work kasi sanay naman ako sa gawaing bahay. Mabait naman ang mag-asawa at di ako nangangamba dahil kasama ko naman ang tita ko. Walang anak ang mga amo ko at di ko malamang dahilan tuwing Sabado ay nagkukulong ng kwarto ang mag-asawa at di ko makitaan na may trabaho sila labas. Lalabas lang sila para bumili ng mga grocery at magbakasyon. Pansin ko rin Idol Mark ang mga damit ni Madam na masyado luwas ang kaluluwa. Di ko na lang pinansin kasi nga mayaman sila kaya nabibili ni Madam kung ano man gustuhin nila. Binilihan pa nga ako ni Madam ng cellphone dahil napansin niyang keypad lamang ang gamit. Laking tuwa ko Idol Mark, dahil ngayon lang ako nagkaroon ng cellphone. Basta pagbutihin ko raw ang trabaho ko na agad ko naman sinagot na marahan. Unang sahod ko Idol Mark, pinadala ko agad sa probinsya para kahit papano mapagawa na ang bahay at kay ate ako tumatawag kapag video call para makita sila tatay. Mangha na mangha ako Idol Mark sa video call ng Messenger at talagang nakakausap ko sila tatay sa cellphone. Kasi sa lugar namin bihira lang magkaroon ng ganitong cellphone lalo sa aming lugar dahil walang linya ng kuryente. Habang abala ako sa pagdidilig ng halaman sa labas, may dumating na sulat, kinuha ko na lang at siguro importante ang sulat kaya't agad ko inakyat ang kwarto ng mag-asawa. Ang mali ko lang Idol Mark ay hindi ako kumatok, pagkabukas ko ng pinto, ay kitang-kita ko sila Sir at Madam na gumagawa ng eksena sa harap ng kamera. Ilang segundo ako nakatitig sa kanila, nang marealize ko ang sitwasyon, ay agad ako himinch ng pasensya at sinarado ang pinto. Napapikit pa ako habang hawak ang door, narinig ko ang boses ni Madam, tinatanong kung bakit. Di ko maiwasan kabahan, pero kahit kinakabahan, sinagot ko pa rin, may sulat po, gusto ko lang sana iabot sa inyo kaso nakalimutan ko kumatok kaya't pasensya na po kayo Madam, nanginginig na sabi ko sa kabilang pinto, huwag muna alalahanin yon. Basta next time kumatok ka ha. Sige na bumaba ka na at mamaya ko na yan kunin, okay ba? Malambing na tugon ng amo kong babae na agad ko sinagot. Opo Madam. Bumaba ako agad at di pa rin nawawala ang kaba ko sa nakita ko, nakatuwad si Madam habang binabayo ni Sir patalikod. Nang matapos sila kumain ay agad ko pinatawag ni Sir at Madam. Kinabahan ako baka tatanggalin nila ako dahil sa nangyari kaninang umaga. Kaya dahan-dahan ko tinungo ang kinaroroonan na mag-asawa. Bago pa man ako makalapit,
ay agad ako nagsalita, Madam at Sir, wag niyo po ako tanggalin sa trabaho dahil sa nangyari kanina. Kailangan ng pamilya ko ng pera para sa nasirang bahay namin kaya't mahalaga ang trabaho ko dito. Kabadong sabi ko na agad naman tumawa si Madam. Na pinagtaka ko naman, Idol Mark. Niyaya ako umpo ni Madam, di ka namin tatanggalin, Rose. At about naman sa nakita mo, wag muna yun alalahanin. Am I right, honey? Sulyap nito kay Sir na agad naman sumagot, oo naman, honey. At dahil nga sa nangyari, naging trending ang bagay na yon, kaya kami pa nga dapat magpasalamat, Rose, di dahil sa'yo di sisikat ang video na ginagawa namin ng Madam mo. Masayang tugon nito, na pinagtaka ko naman, kaya't ngumiti si Madam at sinabi ang pakay nila na ikinagulat ko ng sobra. Lutang pa rin ako pagkagising ko sa mga narinig ko kagabi sa mga amo ko na agad naman napansin ni tita, kaya't tinanong ako kung okay lang daw ako at kung nalaman ko na daw ang nangyari kay tatay na agad naman nagpag-icing sa diwa ko. Kailangan maoperahan si tatay sa atay dahil nagkaroon ng bato si tatay dahil sa kakulangan pag-inom ng tubig. Di naman umiinom si tatay ng alak, nagkataon lang tinamaan ng sakit. Di ko alam ang gagawin dahil medyo may kalakihan ang operasyon. At sa sahod ko masyado maliit para matuloy ang operasyon. Agad ako napatayo sa pagkakaupo, naalala ko pinag-usapan namin ng amo ko kagabi. Kahit nakakahiya at kinakabahan ay pinuntahan ko ang kwarto ng mag-asawa at gusto ko sila makausap sa offer nila at ang tungkol kay tatay. Agad naman ako pinapasok ng mag-asawa at sinabi ko sa kanila ang kalagayan ni tatay at sinabi ko rin, Idol Mark, na pumapayag ako sa offer nila. Pero kinausap ko si Madam na kami lang kasi mag-isang bagay ako gusto ipagtapat kay Madam. Tumawa naman si Madam at nakapaswerte daw ng asawa niya dahil nga sa sinabi ko kay Madam, bibigyan daw nila ako 100k at talagang nalula ako sa malaking pera na yun. Agad ko tinanggap ang pera at ipinadala ang 75k kila tatay, kasi 25k lang naman ang operasyon sa hospital para maoperahan si tatay. Sinabi ko na lang sa kanila na pinautang ako ng mga amo ko dahil nagustuhan nila ang performance ko na ikinatuwa naman ng nanay ko at mga kapatid ko. Tinawag na ako ni Madam para magbihis at pumunta sa red room nilang mag-asawa. Pinagbihis ako ni Madam na uniform ng katulong. Sinabi sa akin ni Madam na scripted lahat magiging conversation namin sa harap ng camera. Fast forward. Dahan-dahan ako hinahalikan ni Sir at sinasabayan ko rin ang paggalaw ng mga labi niya. Ang bangumuyaya, huwag ka mag-alala, hindi ito malalaman ng Madam mo, ani ni Sir. Opo Sir, matagal na kita gusto Sir simula nang nagbakasyon kayo sa Masbate. Kaya't bilisan mo po Sir, baka dumating si Madam. Kabadong sagot ko na agad naman ako hinagkan ni Sir at binaklas niya ng bigla ang DS meet ko sa hinaharap. Siniil niya ng halik ang hinaharap ko, napaungol ako sa kakaibang pakiramdam at dahil nga first time ko Idol Mark at walang karanasan sa mga panahon na yon, napasabunot ako sa ulo ng ni Sir dahil nasasarapan ako sa ginagawa ni Sir. Agad naman umangat ang boss ko at tinanggal lahat ng saplot ko pati ang kanyang underwear. Kitang-kita ko ang nota ni Sir na galit na nakatutok sakin, virgin ka pa yaya, akin ka lang ha. Ani nito sakin, opo Sir, sayong sayo lang ako, malanding sagot ko kay Sir. Kinain muna ni Sir ang pagkababae ko na nagbigay ng kakaibang sarap. Nakakaramdam ako ng kirot tuwing pinapasok ni Sir ang dila niya sa pagkababae ko, umayos ng posisyon ang boss ko at binuka niya ang dalawang hita ko at dahan-dahan tinutok sa pagkababae ko ang kanyang nota. Napasigaw ako ng malakas sa sobrang sakit. Nais ko sana ilabas ang nota ni Sir kaso masyado malakas ang pagkakahawak sa akin at nakatali din ang magkabilaang kamay ko. Labas-pasok ang ginawa ng amo ko sa pagkababae ko, ramdam ko ang pagkapunit at katigasan ng nota ni Sir. Kitang-kita ko naman ang mukha ni Sir na masaya. Ramdam ko ang hagod ng nota ng boss ko sa pekpek ko na parang napupunit ng paunti-unti. Napapaungol ako sobra Idol Mark,
Pansin ko rin ang mga camera at isang manito kung saan nakikita ko ang ginagawa namin ni Sir sa kama. Si Madam naman nakaupo lang at nagyoyosi habang pinapanood kami. Pinatuwad ako ng boss ko na agad ko naman sinunod, binayo na naman niya ako marahan na walang awang sinagad ang nota na nagpaungol sa akin ng malakas. Ramdam ko ang panginginig ng mga hita ko dahil labas-pasok ang ginagawa ng boss ko. Putang ina Yaya, ang sarap mo Yaya, ani ni Sir, bilisan mo po Sir baka dumating si Madam, ani ko. Oo Yaya, ipuputok ko sa loob Yaya, sambit nito, wag po sir, baka mabunti ako, sagot ko habang nakatuwad ako. Okay lang yan, bubuntinsin na lang kita Yaya, ayan na, ha. Sarap mo Yaya, habol hininga ako Idol Mark nang binilisan ni Sir ang pagbayo sa akin, napasinghap ako Idol Mark nang sinagad ng boss ko ang kanyang nota. Ramdam ko ang likido ni Sir sa pagkababae ko. Narinig ko na lang sigaw ni Madam na cut, tuldok, saka inayos ang mga camera. Sabi ni Madam, napakagaling ko raw, at ang title daw na ilalagay, kinantot ko ang katulong habang wala si Mrs. Opo Idol Mark, isang adult film ang ginawa namin ng mga amo ko at yun ang trabaho nila Idol Mark, kumikita sila ng malaking halaga. Di naman sila makikilala sa video dahil nakatago naman, mga katawan lang pinapakita sa video kaya't safe naman. Sabi ng amo ko baway video may 20k ako. Naikinatuwa ko naman Idol Mark, dahil malaking pera yun at malaking bagay yun para sa pamilya ko. Hanggang dito muna Idol Mark sana mapili ang aking secret files. Next ko agad Idol Mark ang part 2. Salamat po and more power sa YouTube channel nyo Idol.